Hindi ko mapagkakatiwalaan ang doktor na ito. Nako, patay tayo dyan. Ano ang gagawin ko? Pumasok ka kay Lolo. Hindi! Hindi pwede, Lola! 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 Lola, wag mo akong iwan. Lola, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Lola, wag mo akong iwan. Lola! Kate, bakit? Ilan sa mga kagamitan ng lawa, ilang pag-aalaga. This won't work anymore. Magplano tayo ng malaking pagtitipon, mga kaibigan. Child, don't do anything bad that would harm yourself. Paalam. Lola! Lola! Huwag mo akong iwan, Lola! 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 Huwag mo akong iwan! Pasensya na po. What, sorry? My grandma and I just finished eating. There's no way my grandma can be like that. Pasensya na po talaga. Kung dinala niyo po siya dito nang mas maaga, nailigtas ko po sana siya. At nadala sa ospital, baka nailigtas pa po siya. Nanay! Huwag mo akong iwan! Pakiusap, palayain mo ako, Nanay! Kunin mo na ang iyong apron. San ka ba ng san ka ng san? Hindi mo ba inaalala ang bahay at lahat? Parang lolo ko ka na. May emergency ako. Nanay, pahingi ng konting pera. Katatapos ko lang magbigay ng pagkain. Ano pa ang kailangan? Bakit mo kailangan ng pera? Ha? Nawala na si Lola Antay. Patuloy na tulungan siya. Nawala na ba siya? Kahapon nga? Nakita ko pa siya dito? Sinasabi ko lang, hindi ko sasabihin kay mama kung patay na siya. Oh, ganun ba? Oo, kailangan natin siyang tulungan. Sandali, kukunin ko ang pera. Oh, nagpapautang ako. Babawasan ko na lang ang utang mo sa paglipas ng panahon. Hindi kita bibigyan ng libre. Kahit anong gusto mo, mama. Kunin mo na ang pera. Ay, hintayin mo ako sandali lang. May kailangan ka ba? Sige, pakiumpisahan mo na lang. Alam ko na. Gusto ko pa nga siyang palisin kaysa sa'yo. Pwede bang huminto tayo dito sandali, Min? Min, alis na si Lam. Kailangan natin maging malakas. Walang iyakan. O wag mong sabihin ng ganyan. Tapos mag-recover tayo. Lam, mangako ka rin sa akin na pagkatapos nating mag-ipon para sa paaralan, tutulungan natin ang mga may sakit. At higit pa, ipinangako ni Lam na magluluto siya ng pagkain para kay Min araw-araw. Diba? At sasamahan din si Min sa bawat lugar sa bansang ito. Humihingi ng tawad si Lam kay Min. Pero kapag umalis na si Lam, may papalit sa kanya na magbibigay ng kaligayahan kay Min. Hindi mamamatay si Lam. Sigurado, gagaling si Lam. Hintayin mo ako, Lam. Kapag natapos na akong mag-aral, aalagaan kita. Okay? Huwag kang umalis, tulad ng lolo mo.
Hindi mamamatay si Lam. Pupunta lang siya ng malayo. Ang buhay ng tao, kailangan talagang makarating sa malayo kahit isang beses. Min, Ayokong marinig ang mga salitang ito. Lamduk? Huwag ka nang malungkot. Hindi mo kasalanan iyon. Pero, ang sama ng pakiramdam ko. Sana may kumpletong kagamitan ng health center natin. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ng mahal sa buhay, kaya nila nasabi yon. Alam mo, hindi ako nalulungkot sa sinabi ng iba, pero nalulungkot siya. Dahil hindi mo nailigtas si Lola. Natatakot ako na may mamatay sa mga kamay ko. Kamatayan ng lolo mo. Namatay dahil sa sakit na ito. Sobrang nashock siya noon. Nangako siya sa lola niya na mag-aaral siya ng mabuti para maging doktor, para gamutin ang sakit ni lolo. Pero nung unang taon na yumaman siya, lolo ko ay pumanaw na. Kapag nakita mo ang lumang babae, naaalala mo ang iyong lolo. Yung pakiramdam na may umaalis sa kamay mo, hindi ito komportable. Huwag ka nang malungkot. Ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Kain na. Araw-araw mo nang inaalagaan ang lola mo. Baka hindi ka na kumakain. Ngayon, espesyal na inimbitahan kita. Hindi ko na kayang magluto para sa'yo. Noong una, umuwi ako ng late, naghanda si Lola ng pagkain. Bago ang hapunan, lagi akong pinapagalitan ni Lola, pero Parang babae? Sobrang kakit-akit? Sige na. Kahit kailan naman ay aalis ka na, wala ka nang magagawa pa. Bakit ka laging malungkot? hindi Hintayin mo lang ng ilang araw. Magtatrabaho ulit ako para may pambayad ako kay Mark mo. Meron akong paraan dito. Papawiin ko lahat ng utang mo sa mama ko at bibigyan kita ng advance na sweldo. Pumapayag ka ba? Anong gagawin natin, boss? Sinisi mo lahat kay Min. Sabihin mo sa kanya, dahil sa kanya namatay ang lola mo. Hindi pwede, kuya. May sakit ang lola ko ilang araw na, pero hindi kasalanan ni Dr. Min. Oh, sabihin mo lang na dati pa iyon. Ang lola mo ay nag-aalala ng normal? Malusog? Tama ba? Sino ba ang makakapagpatunay niyan? Kaya ka nag-aalala? Alam ko, pero kung gagawin ko yon, parang pinatay ko na rin si Lola. Tama talaga ang mga babae. Duwag na parang daga. Ngayon, patay na ang lola mo. Ano ba alam niya na magagalit siya at pinapagalitan ka niya? Ngayon, utang mo ang renta sa bahay ko. At isa pa, kailangan lang kita na magsalita. Wala namang sakit ang lola mo. Hindi kita pinipilit na gumawa ng labag sa batas. Sabi ko hindi ako ang doktor niyan. Si Ginoong Van? Oo. Pero siya? Hindi. Naintindihan mo? Tama na. Kakamatay mo lang ng tao. Paano kung patayin mo rin ako? Kung ikaw ang doktor ko? Huwag kang mag-alala. Si Min ay isang mahusay na doktor dito.
Walang ibang tao kundi may nagbibintang lang sa kanya. Naniniwala ako kung magaling siya, kahit yung matandang babae ay mamamatay. Anong sinasabi mo? Ginawa na ng lahat dito ang kanilang makakaya. Huwag mong ibintang kay Dr. Min. Oo, wala akong ideya tungkol doon. Nang lumabas ako, lahat ng tao ay sinabihan ako na kung pupunta sa klinik. Adan na! Huwag hayaang mahawakan ka ng taong ito. Kung mahawakan ka niya, maaring ikamatay mo ito ng biglaan. Saan galing ang mga masasamang chismis na yan? Ah? Sino ang nagsabi sa iyo? Grabe! Wala ka talagang alam. Sinasabi ng lahat dito sa app na pinatay ni Dr. Min si Lola. Hindi ako makakatulog ng ganyan lang kailangan. Kung patunayan sa lahat na hindi ako laging lasing. Gusto ko pa! Hindi ako yung tipo ng tao na sumusuko agad kapag may kahirapan. Dapat ganun. Alam mo ba, dito nung bata pa ako, madalas akong pinalo ng nanay ko. Tumakbo ako dito. Alam ko na kung bakit ka napalo. Tama ba na palihim kang lumabas para maligo sa ilog? At isa pa, meron din akong pangarap. Ano ang pangarap ni Mai? Noong bata pa ako, nakita kong nagpakahirap sina nanay at tita. Sa tingin ko pagtanda ko, kikita ako ng maraming pera para magbukas ng malaking tindahan ng pagkuha ng lotus para sa aking ina at tiyahin para hindi na sila kailangang bumili ng paisa-isa. Lagi bang tinatawaran ng mga negosyante si tita? Talaga? Bakit hindi sinabi ni Mai kay tita na pumunta na lang sa kumpanya at ibenta sa kanila para hindi na maloko? Mahirap iyan. Magaling ang trabaho nyo, guys. Hintayin nyo lang na umalis ang doktor sa area na ito at may kita Ikaw ko para sa lang inyo. talaga ang nakakaisip ng mga ganitong bagay, Mamaya kuya. pumunta ka sa bahay ko. Tapos pumunta tayo sa bahay ni Tay. Mag-alay ng insenso bilang paghingi ng paumanin sa lola niya. Ngayon ay uuwi na ako at kakausapin si Tita Hai para malaman ang plano niya. Sa palagay ko, kahit gawin mo yan, ay mawawalan lang ng halaga. Tama ba ako? Kita-kita sa susunod ng mga video. Kita-kita sa susunod ng mga video. Opo, tayo ay magkita. Ano ito? Ha? Pwede bang lumayo ka na lang sa kanya? Ilang beses na kitang pinagsabihan. Ha? Bakit mo siya sinusundan na parang may selos? Siyot may ayakin, huwag mo siyang agawin. Alingot may ang sayo. Lumayo ka kayot may. Ako? Hindi ko inagaw si Utmay sa iyo kasi wala naman talagang relasyon sa pagitan namin ni Ubi. Ano bang sinasabi mo? Uy, lumayo ka na sa mga noodles. Kung patuloy kang makipag-ugnayan sa mga noodles, kahit gaano katagal. Kung ganun, mas lalong lalayo si Ut. May sayo, alam mo ba yun? Anong sinabi mo? Huwag mo akong galitin. Uy, hindi na kita papayagang saktan ako ulit. Bitawan mo ako. Kuya Hiep, titigil ka ba? Bukod sa pagbibigay ng kautusan, wala ka bang ibang gagawin? Oo, nagtuturo ako. Ayos lang ba? Kung ayaw mo sa akin, huwag ka nang sumama sa kanya. Umuwi ka na. Tara, bitawan mo na siya, bitawan mo na. Ano ang Sanan ba kami, Gibo? Bitawan mo na, masakit na bu. Puong, bitawan mo ako. Ayoko makipaglaban sa'yo. Ayoko makipaglaban sa'yo. Pakiusap, intindihin mo ako. Pahinto mo na ang bangka! Pahinto na! Saan ka pupunta, kuya? Kahit saan tayo magpunta, basta't hindi ko na makita ang doktor na yon. Hindi ako pag-aari mo. Wala kang karapatan sa Parang akin. pag-ibig ko sa'yo, ikaw ay akin lamang. Hindi mo siya mahal, kaya bakit ka nagmamaganda sa kanya? Oo! Mahal ko ang kuya mo! Sinabi mo na sa akin! Saan mo ba ako dinadala? Kung magtagal ka pa, tatalon ako sa ilog! Mag-ingat ka ngayon, wala akong ginagawa sa'yo.
saan napunta ang dalawang ito at hanggang ngayon hindi pa nakakauwi. Kailangan nating maging kalmado sa lahat. Mataas ang aking presyon. Kung mag-alala ako, paano na ako? Bukod pa ron, kasama niya si Bin. Kung may mangyari man, bahala na si Bin. Bakit ka pa mag-aalala? Hintayin na lang. Ang produkto ay nasa proseso pa ng pag-deliver. Wala pa sa ngayon. Lagi ba siyang pumupunta sa bahay ng babaeng iyon? Huwag na, matanda na tayo. Makipag-usap ng maayos. Kapag nagsalita tayo ng maaga, maririnig ng mga kamag-anak. Tatawanan nila ang asawa mo. Naiinis ako. Huwag niyong akalain na ako'y nagbibiro. Baka mabaliw ako. Tingnan mo, kami mga babae, konting kibot sinasabi ng asawa namin na nagagalit kami. Nasaan na ang alindog mo nung araw? Abala sa hanap buhay at pangangailangan para sa pamilya kaya nawala na lahat. Ganito na ako ngayon. Ano ba ginagawa mo? Subukan mo nga ipakita sa akin. Baka naman naglalakwat sa kana naman. Hindi ko naman nagawa yon. Galing kay Ann. Ilang taon na ang lumipas, ngayon ko lang uli narinig na tinawag mo ako sa dating pangalan ko. O kung gusto mo, araw-araw kitang tatawagan ng ganito. Ano yan? Matanda na. Hindi na natatakot sa mga bata. Sige, tapusin na ang mga pangarap. Hindi naman ako nagpapakita ng emosyon. Sasabihin mong manhid ako. Nagpapakita na nga ako ng emosyon. Sasabihin mo pa rin na mali yun. Bakit ako makikipagkita sa labas? Gusto mo bang mamatay? Mahilig akong mabuhay. Nabubuhay ako sa sarili kong paraan. Saan ka pumunta? Nasaan ang gamit ko? Bakit parang mag-isa ka lang ngayon? Bakit basa ang mga ito? O pauwi na si Hip? Ano ba ang nangyayari? Bakit ganun? Bakit hindi kayo magkasabay na umuwi? Oo. Sabi mo, mauna ka na. Susunod na lang ako. My gosh, this guy! It's time to go to the store, but he's still not back. Bin! Saan siya pumunta? Bumalik ka ba, Bin? Ha? Oo, umalis Sino siya ka kasama? sa ilalim ng noodles. Ano? Si Utnien ba? Oo, sige. Ayan! Hindi mo ba nakita? Pumunta sa istasyon? Walang mali doon? Ha? Ang batang yun ay nagdala ng maraming pera. Ano ang kanyang sinabi na ninanais niya? Pero tumakbo siya sa babaeng yon. Sige lang! Pupunta ako sa bahay ko at aasikasuhin ko ang gamit ko para makauwi ako! Oo, Onji! Saan ka pupunta? Gusto ko nang umuwi! Pauwiin mo na ako ngayon! Ngayon, gutom na ako. Samahan mo ako. Uwi tayo mamaya. Hindi! Ayoko pumunta. Wag umalis ka! Hahalikan kita ulit ngayon! Ano na naman ang pinaplano mo? Ihatid mo na ako ngayon din! Wala naman akong ginawa. Biglang namatay ang makina. Umupo ka dito. Narinig mo ba? Bibili ko lang ang gasolina malapit dito. Huwag kang alis. Narinig mo ba? Bibili na ako. Okay? Ha? Oh! Lolo ko! Lolo ko ba? Ikaw ba? Ibalik mo sa akin si Mai! Saan siya tumakbo? Tandaan mo yan! Hindi ko palalampasin ang nangyaring ito! Huwag ka naman tagkuskan sa akin, Chana, para supportan ako!
Ang batang Utmi ay hindi pa nakauwi at hindi man lang tumawag sa telepono. Baka naman tapos na siya sa trabaho at kumain ng dessert o kung ano kasama ang mga kaibigan niya. Malaki na ang babae kung palaging nasa bahay lang, kaya siya nalulungkot. Kaibigan! Ano ang buong bagay? Nandyan na naman ang nanay mo? Nagkakalat na naman ba siya? Para sa dua, hayaan ito lumabas para sa unang laban. Sa pang beses, may ilang beses na sinabi unang laban. Ngunit sinabi na may dupa. Binigyan mo ako ng pahintulot. Halika dito at tingnan ito. Hayaan ang duwa na makaalis. Anak ng... Wala pa sa bahay galing trabaho. Pero ano ang nangyari? Sabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. Paano ako makakauwi? Kailangan kong ihatid ang aking anak na lalaki. Dalhin ang aking bangka at ibenta ang lahat ng mga produkto. Kunin ang pera at ibigay sa kanya. Hoy, ikaw! Huwag mong isipin na pwede kang magsalita ng kahit ano dahil tahimik lang ako. Ang anak mong si San ay laging nakasunod sa abo ko, nagdudulot lang ng abala. Hindi pa ako pumupunta sa bahay mo para sermonan ka. Heto, sige. Magtanong ka sa lahat ng mga gumagamit ng app na ito. Sino ang nagpapagalaw kanino? Sinong hindi nakakaalam? Nanay. Bakit mo tinutukso ang batang iyon? Oh my God, nahulog na. Nananaginip ka ba sa gitna ng araw? Heto! Ang kapangin kong babae ay maganda ang ugali. Nandyan siya at hindi interesado sa anak kong lalaki. Heto, umuwi ka na at bantayan mo ang anak kong lalaki, okay? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo hayaang abulin ang anak mo, ang pamangkin kong babae. Ganon ba? Tear it. And if you think I just let you tear me apart, think again. Okay ka lang ba? Oo. Mas okay na ako. Buti na lang nandyan ka. Walang problema, basta't ayos ka lang. Tara, umuwi na tayo. Oh, sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, kapag ang anak mong babae ay nagloko sa akin, tapos naku. na! Nanay, ano ang nangyari? Nanay, sobrang nag-aalala. Yan. Ang anak nyo ay bumalik na ng maayos. Nasaan naman ang anak ko? Ang anak niyo ang nagdala ng anak ko sa kanyang mga kaibigan, tanungin niyo siya. Huwag niyong guluhin ang pamilya ko. Ano? Hinuli ka ba niya? Ngayon, nasaan siya? Umuwi na siya. Tanungin mo na lang siya sa bahay. Narinig mo ba? Kalokohan. Sige lang. Hintayin mo ako. Wait for what? Did that guy do something to you? Are you okay? Wala akong problema. Sinusundo lang niya ako. Buti na lang nandyan si Kuya Min para Grabe. sagipin ako. Ginawa ba talaga niya yon sa'yo? Pupuntahan ko siya at papagalitan. Wag na. Wag na ano? Nagmumura lang tayo sa isa't isa, hindi ba nakakainis? Magdadala lang ito ng gulo at gusto lang niyang sumama ka sa kanya. Kaya pinilit kanyang sumama. Pero wala siyang gagawin sa iyo. Sigurado ka ba? Totoo bang wala siyang ginawa sa'yo? Huwag mong itago ang kahit ano? Naiintindihan mo ba? Oo. Sinabi ko nang hindi. Huwag kang mag-alala, hindi nasaktan si Mai. Salamat, ha? Wala naman. Basta hindi ako nasaktan, okay na ako. Paalam, aalis na ako. O sige. Sige, pumasok ka na anak. Pumasok na. Ayos ka lang. Ikaw na baliw! Dahil lang sa kanya. Pero pinapahamak mo ako. Nawalan ako ng maraming kalakal at pera. Sinabihan pa ng nanay mo, gusto mong turuan ng mga babae, pero huwag masyadong sobra. Dahil lang sa multo, hindi ka tanggap ng dugo ni B. Kaya ganito ako. Sa hinaharap, huwag mo na pakialaman ang mga bagay ko. Medyo tuwid ngayong quarter na ito. Hindi ko pa sinasabi kung magkano ang perang nawala sa amin dahil sa'yo. Ngayon, gusto mo pang dagdagan yon? Ang pera ni nanay, ibalik mo sa akin ng doble. Sige, maghanap ka. Kung makakahanap ka, saka ka magsalita. Huwag kayong mag-away ng nanay mo. Kahit nasa susunod man, kung hindi mo alam ang buong kwento, huwag pumunta sa bahay ng iba para maghanap ng gulo. Anong sinasabi mo? Tumigil ka na! Sinuway ako ng anak mo, gusto ko siyang disiplinahin, pero kinakampihan mo siya at pati na rin ang buong pamilya niya. Kung kaya mo talaga, subukan yung magbato ng damit at tingnan kung mananalo kayo. Ano nanay? Aalis na kami at magbabakasyon. Hintayin si tatay at sumama sa amin. Alis! Alis! Alis kayong lahat! Diyos ko! Gusto ng lahat na ang bahay na ito ay maging bakante. Nanay! Nilibing ako ni Huang, nanay! Sige, ibigay mo na. Hoy, mag-aral ka nga ng mabuti. Kailangan mong maging magaling tulad ng ate mo. Huwag puro laro Opo, lang, alam ko okay? na. Ihatid mo si nanay ko sa eskwelahan. Opo! Ha? Ano yon?
Grabe, ano ba yan? Aga pa lang ay dito ka na? Ipapaalam ko kay Aling Saus kung pupunta siya sa bahay namin. Sa wakas, may pera ba o wala? Pakinggan mo ako, anak. Sa totoo lang, wala pa si Sao ngayon, pero balak niyang pumunta sa bahay niyo mamaya para makipag-usap sa nanay mo. Ibig sabihin, wala kang pera, hindi ba? Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Ngayon, kailangan ko singuhin kaagad. Kahapon, ganun din ang nangyari nang makilala ko ang nanay ko. Mas maayos akong magsalita kaysa sa nanay ko. Anak, bakit wala tayong pera ngayon? Kahit tumayo ka dito hanggang bukas, wala pa rin akong pera. Walang panimulang pera. Ama yan, anak. Kaya, meron akong mas mabilis na paraan dito. Anong gagawin natin, anak? Ilan ang mga lupa mo sa labas ng bahay mo? Magbenta ka ng isang piraso. Tapos na mga kaibigan, namimiss ko ang ilang milyon mo. Bakit gusto mong kunin ang lupa ko? Magkano? 87,563 pesos. 87 milyon! Grabe? Nanghiram lang ako sa'yo ng 12 milyon? Bakit naging 87 milyon? Yan, paano mo kinuwenta? Hindi mo ba isasama ang interes? Pera ito, hindi ito charity. Anong interes ang sinisingil mo na napakataas? Paano mo kinalkula na naging ganon kalaki? Tingnan mo na lang. Ha? Ito ang numero. Araw-araw inayos na ng nanay ko para sa'yo. Pumayag ka ng magturo. May pirma ito na maayos. Ano ka ba? Gusto mo bang pumatay ng tao? Saan mo nakuha ang ganitong kakatuwang paraan ng pagkalkula ng interes? Sasabihin ko sa'yo, nagbayad lang ako ng 12 milyon kasama ang 6 milyon na interes, kaya 18 milyon lang. Hindi na ako magbabayad ng dagdag pa. Wala akong oras para panoorin ito, kasama ka. Mga bata, wasakin mo Paalam lahat. na! Putol Oo na nga. muna! Anong sinasabi mo? Dapat ba akong pumasok? Nangako akong hindi ko nasisirain ang bahay ng iba. Sige na, alis na! Oh my! Tama ka ba? Tumigil ka na! Tumigil ka na! Hoy! 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 Walang natira, pero hindi pa tapos. Ayun na! Magpatuloy na Kuya Hiep, kailangan mo rin bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na mabuhay. Kung gagawin mo yan, paano sila makakabayad sa'yo? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Ito ang pinakamabilis na solusyon para sa akin. Ayaw mo bang makinig? Habang mas matagal mong tinatagal, mas maraming utang. Hindi ba ito isang malaking hamon? Sirain mo na! Tama na. Huwag ka nang sumakit pa. Takot ako! Kunin ko ang papel ng hatol! Kunin ko! Hindi na ito ang utang, kundi pagnanakaw na. Heto! Umalis ka! Huwag mong gawin yun kay Kosaw. Magkano ba ang utang ni Kosaw sa'yo na kinukuha mo ang lupa niya? Ibigay mo. Ayokong makipag-usap sa'yo dahil may sakit ako. Kuya Hien, ang dami nang nasaktan dahil sa galit mo. Pwede ka bang huminto na? Non, hindi ganito si Hip. Ginagawa ko ito para sa iyo. Sumama ka sa ibang relihiyon. Sa harap ko pa. Ibig sabihin ay nagtaksil ka ng mabuti. Kapag nagbago ka, magbabago rin ako. Ibigay mo yan. Hindi mo ibinalik ang mga dokumento. Sinabi ko na sa'yo. May problema pa si Aling Sao. Bigay mo na. Umalis ka na dyan. Kumalma ka, Ate Sao. Mga magnanakaw talaga sila.
kalma ka lang Ate Sau, kalma ka lang Ate Sau, Ate Sau, Ate Sau, Ate Sau, bakit? Ate Sau, Ate Sau. Gising na si Tita Sau, ha? Saan ba ako pupunta? Pahinga ka lang dyan. Andito tayo sa health center. Naglagnat ka at nawala ng malay. 2,000 ba, doktor? Siguradong patay na ako, ha ha ha! Gusto ko nang Kalma ka lang, mamatay, ate. doktor! Huwag kang kabahan. Mild lang yan. Kailangan mo lang uminom ng gamot at magpahinga para gumaling. Magulang? Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Kapag ganyan ka, mag-aalala si Ben. Sige, magpahinga ka na. Okay lang. Tenengan? Oo. Huwag mong sabihin sa ate. Okay lang? Oo. Walang problema si nanay. Oo. Sabihin mo kay tatay. Mamaya na lang natin isipin yan. Alam mo na ba? Oo, alam ko na. Nanay, magpahinga ka na. Oo. Palem. Boss, seryoso ka bang iiwan ng ramen shop? Anong ginagawa mo? Mag-ingat tayo, boss. Baka mahuli tayo. Sino nagsabi sa'yo na inayawan ko ang pansit? Eh bakit sabi ni Kuya kaninang umaga? Narinig naming lahat? Akala namin? Mawawala na si Bossing. Paano ko ito isusuko? Ha? Si Utmay ang layunin ko sa buhay. Ginagawa ko ito para sa akin. Sa totoo lang, ayaw ko talagang gawin ito. Sinasabi ko ang mga iyon para akong pinupunit ang puso ko. Kayo pa! Ilang beses na tayong magkasama, pero parang duwag pa rin kayo. Napahiya tuloy ako buong umaga. Boss, sasabihin ko na, para maintindihan nyo, wala akong pera ngayon. Tuwang-tuwa ka? Kung alam niyang winasak mo ang bahay ng taong iyon, malamang hindi ka na niya pinansin. Ako pa ha, sabi nila. Hindi pa 49 na araw, mula nang namatay ang lola ko. Hindi pa siya matahimik. Natatakot akong, baka nakikita pa rin niya ako. Tapos, sigurado akong papagalitan na naman ako ni lola. Ako naman, mananatili pa rin ako sa kampanya ni Kwokmin, kagaya ng dati. Tama na. Huwag ka nang malungkot. May sakit ka, tapos malungkot ka pa. Paano ka gagaling niyan? Kung ano mang nagpapalungkot sa'yo, kalimutan mo na. Sinasabi ko sa'yo, mahalaga ang pera, pero hindi ito lahat. Ang mahalaga ngayon ay magpagaling ka muna. Kapag malusog ka na, magtrabaho tayong muli. Kumita ng pera, tama ba? Bakit? Kumain ka na ba ngayong umaga? Hindi pa. Pero tama na. Hindi ako kakain, Lola. Bakit? Ang sakit ko kasi bawal akong kumain ng kahit ano. Gatas lang pwede kong inumin. Ang sakit na ito, bawal kumain ng matitigas na pagkain. Kainin mo yan, patay ka. Pati ka rin bawal. Naalala mo ba, nung panahon ni tatay nagkasakit din siya ng ganito at namatay siya? Oy, Lola. Tatay mo rin nagkaroon ng sakit na ito. Pero noon walang ganitong gamot. Nangyari lang to dahil sa tatay ko. Siya ay may sakit, hindi namin siya pinakain sa bahay. Kumuha siya ng malaking hipon at kanin at kumain sa labas. Kumain, bagsak, patay. Diyos ko, ano bang sinasabi mo? Kakain lang ng kanin tapos bagsak agad? Hindi pwede. Uminom ka na lang ng gatas o kaya ng sabaw. Sobrang higpit niya sa pagkain pero hindi rin naman siya tumagal. Dami na namatay dahil sa sakit na ito, alam mo yan, bumagsak. Diyos ko! Ano ba yan? Hindi mo pwedeng kainin yan. Mapanganib yan. Oo, sinabi niya ng doktor kay ate. Sabi ko, hindi maaari, masakit at duwag na hindi dapat kainin para sa kanya. Paano kung sumakit ang tiyan ko pag kumain ako? Gusto mo ba akong patayin sa gamot? Nanay mo nga, inagawang lupa namin, tapos papatayin mo pa ako ngayon? Wala namang kinalaman yan, Ate Sau.
Bakit hindi yan may kinalaman? Grabe, kailan ba nagkaroon ng pagkakataon na pumatay si nanay at ililigtas ko sila? Sige. Lumabas ka na. Hayaan mo na si Tia Rito para asikasuhin si Tia Sao. Mamaya, bibilang ko si Tia Sao ng lugaw. Nako, pero naman si Lola. Ang bata wala namang kasalanan. Ang problema ay dahil sa nanay niya. Si Hip ang may kasalanan, hindi siya. Ha? Hindi pa kumakain si tita? Opo, ibinigay ko sa kanya, pero ayaw niyang kainin. Sinabi niya na, kung matigas, baka masaktan ang tiyan niya. Kahit anong sabihin ko, ayaw pa rin niya. Hindi naman ganun si tita. Doktor, kilala ko na itong sakit na ito. Noon pa, kami ni Kuya parehas kaming nagkasakit nito. Diyos ko, pati buhok niya nawala na. Pagkatapos noon, nag-away kami. Itinago niya at binenta ng isang malaking mangkok, kumain siya ng kanin at namatay bigla. Noong una, hindi naintindihan ng mga tao ang sakit na yon. Oo, yung virus na yon, nagpapamanipis ng bituka. Kahit walang kain, nagiging malabnaw ang bituka at namamatay. Kapag mas nag-aayuno ang pasyente, mas lalo silang humihina at nawawalan ng resistensya. Kaya mas maaga silang namamatay. Pero ngayon, mas advanced na ang siyensya. May gamot na para sa virus na yon. Kaya, ang pasyente ay dapat kumain ng sapat upang magkaroon ng lakas upang labanan ang virus na yon. Nasaktan ang puso ko, Dok! Diyos ko, kumain na ako at biglang may butas. May babalik ba ng doktor ang buhay ko? Walang dapat ikabahala. Kami ay mga doktor na espesyalista. Kapag sinabi ng doktor, dapat kang maniwala. Kung sinabi ni Dr. Van, medyo naniniwala ako. Pahinga ka na. Habang nandito ka, may mabuting balita ako para sa lahat. Kagagaling ko lang sa pagpupulong sa barangay. Binawi na ng barangay ang suspension kay Dr. Min. Sa pamamagitan ng investigasyon, napagpasyahan na ang usap-usapan ay may mga basehan. Diyos ko! Buti naman! Pahinga ka lang dyan, magpahinga ka na. Opo, At siguraduhin salamat, kumain ng maayos. doktor. Opo, salamat po, doktor. Kita mo? Ang sabi ng doktor, dapat mo siyang pakinggan, okay? Kailangan mong kumain. Alam ko na, humiga ka. Kakagaling mo lang ba? Ano gusto mo? Gusto kitang kausapin. Tanggapin natin na magkaayos na tayo. Iniwan mo ako sa ilalim ng malawak na ilog para sumama sa iba. Ikaw naman patulong naman sa pag-aayos ng mga lupa ni Kuya. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang may higit na pinsala sa pag-iisip kaysa sa akin. Ayaw ko makipag-usap sa isang malupit na tao tulad mo. Sige, gang. Kung hindi mo ako bibigyan ng pahintulot, hindi kita papayagan umalis. At kung kinakailangan, kikidnapin kita tulad ng dati. Naniniwala ka ba na sisigaw ako? Umalis ka. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung may tutulong sa'yo. Alam na lahat, ikaw ay akin. Sa katunayan, may iba pang nagbabalak na ipasa sa'yo ang kanilang utang. Grabe ka naman. Hindi ko inakala na magiging ganyan ka kasama. Sige na. Kung gusto mo akong samahan sa probinsya. Kuninin mo lang ang mga dokumento ng lupa mula sa kanya at ibalik sa kanya. Mahirap ang bagay na ito. Hindi kasing dali na nakaraang beses. Sinanay mo, hindi madaling lokohin. Sige, iba na lang pag-usapan natin. Kung gayon, wala na akong Hoy, sasabihin nanay. sa'yo. Bigyan mo rin ako ng oras para makapag-isip. Ngayon, ang bagay na yon, si Auntie Sao ay nagkamali dahil sa akin, di ba? Hindi kita iiwan sa kalituhan mo sa palengke. Hindi naman ako galit sa iyo ng ganyan. Pero sige, ang lupa ni Tia Sao ay tila nakalimutan na. Ayusin ko ito sa oras. Pero kung ayaw mong ma-foreclose ang lupa ni Tito Chin, kailangan Anong mong... sinasabi mo? Pupunta ka ba talaga sa bahay ni Tiong Chin? Bakit lahat ng ginagawa ng pamilya mo ay para samantalahin ang sitwasyon ng iba para yumaman? Oo, isa pa ito. Ang mga tao sa baryo ay nag-iimbestiga sa balitang si Dr. Min ang sanhi ng pagkamatay. Ano pang investigasyon? Si Lolo Tay naman talaga pinatay ni Min ng pabaya lang. Nang suriin muli ang mga medical records, kinumpirma ng mga tao na malubha na ang kondisyon ng lola ni Tay bago dinala sa health center at tama ang treatment ni Dr. Min. Kung mag-imbestiga sila, sino ang nagpakalat ng alingas-ngas na iyon? Tiyak na parurusahan ng taong iyon sa kasong paninirang puri. Ang kasong iyan ay hindi biro, kaibigan. Anong kinalaman mo dito? Wala akong pakialam dyan. Pero malalaman din iyan ng gobyerno. Kuya Tay. Kuya Tay, may tao ba sa bahay?
Salamat sa talento. Antay. May lagnat ka na, kumain ka na ba ngayong umaga? Sige, magluluto ako ng lugaw para sa'yo, tapos iinumin mo ang gamot mo para sa lagnat, ha? Sige, tulungan mo si Tu. Oo, opo, tutulungan ko siya. Bumalik sa aking dating trabaho. Siguro walang problema, di ba dalawa? Walang mahirap, Parehong may mga koneksyon. Ngunit ngayon, kailangan pa rin magtipid ng bawat piso para mabayaran si tatay. Sa akin, dalawa ay wala kang dapat alalahanin. Ang mahalaga ay si Lam. Larawan ay may nakakatawa, tahimik na nagbabayad para sa mga tao na nakakatawa, hindi ba? Sa tingin mo hindi mahal ng tao ang nakakatawa? Oo, pero ganito ang pagmamahal. Hindi interesado ang mga matatanda. Anong klaseng pagmamahal ang ikukwento mo pagdating mo? Kamusta na si Tita Sao? Opo, medyo okay na po. Pero ang bata ni Tita Sao ay napakabait. Ang bata na yon pero napakaresponsable. Gabi-gabi siya ang nagbabantay kay Tita Sao. Napakabait ng bata, di ba? Buong pamilya ba'y narito na? Hello po, Kuya Nam. Kamusta, anak? May natirang ibenta ngayon. Dinala ko para kainin ng Dapat pamilya. baon o sadya lang iwan dyan? Bakit di mo kainin sa bahay? Tapos may doktor Sabi ng pa. doktor, wag daw kainin habang-habang kasi baka tumaba ka, kagaya ko. Kaya ngayong araw, kakain kami ng gulay, tokwa at lettuce. At Opo, masaya naman. uwi na si Tito Nam. Offside.